Ninintag na sa kapunon, salamat ko Pastor Ray sa opportunity nga gihatag niya sa kuha nga makadala sa pulong sa Ginoo. Every time I stand behind this pulpit, labi na magdala sa pulong sa Ginoo, dili gyud malikayan nga kana bitang mga dili angay nga murag di na normal nga mga gibati nimo mas mulawas ba. Di nagakasabot galingkod lang kadaan diha. Murag bag kanang gibag-o lang kanang ihi kaihi una puga. No, ganang murag kag gikalibanga, gipanuhot, na imong tuhod, murag di kalakaw, naon sa ba? No, mo nang kamong mga men, andam-andam na lagi mudaan. No, kay gi-encourage ba ni pastor ang mga men nga mag-involve sa ministry, okay? So andam-andam na lagi mudaan. Ma-experiencehan ra ninyo pag nana mo diri sa tubangan. Kaya di man pwede kani mga asawa, no? Mga babae may mabarog diri. Mga men magyod. Hello. Okay, so now, nining kahaponon, usa sa itong pag-aisgutan, usa sa karakter sa Bible, nga nakabaton o grasya atubangan sa Dios o given sa New Testament na mention iyang ngalan in Hebrews 11, verse number 7. Tungod siyang gabuhat, di ta magisgot siyang sala, but magisgot ta unsa nga legacy iyang gibilin. Before sa iyang kinabuhi hangtod nga gikuha siya sa Ginoo. So gihangyo kamo sa pagpanindog uban kanako and open your Bible in the book of Genesis chapter 1 verses Genesis chapter 6 verses 1 to 8. Very common passage, very common story sa Bible ug bisang mga bata kabalo na niini. Okay, so nakita na si Iman. Okay, so atong dunganon sa atong puli-pulion sa pagbasa. Ako sa verse 1, kamo sa verse 2. Dunganon nato sa verse number 8. The Bible says, "And it came to pass when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them." And the Lord said, "My spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh, yet his days shall be 120 years." Verse number 5, "And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually." Verse number 7, "And the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast and the creeping thing and the fowls of the air, for it repented me that I have made them." Verse number 8, everybody go. "But Noah found grace in the eyes of the Lord." Ninintag na sa kahaponon atong pag-aisgutan, Noah's legacy, leaving a mark for God. So when we talk about legacy, something transmitted by or received from ancestor. Something imong ipasa, something imong ipasa sa next generation or bisan sa atong mga kaanakan. Let's pray. Lord, salamat nining kahaponon. Salamat o God nga gitigo mi, gihiusan nimo sa tumong ug tuyo aron sa pagsimba kanimo sa espiritu ug kamatuoran. Amahan, salamat Lord nga diin makapartake na pud mi sa imong pulong akong pag-ampo. Amahan, use me o God in a mighty way, tuguti Ginoo bala ang espiritu magagiya sa matag pulong nga mogawas sa akong o God. And I pray Ginoo nga imong pulong ron masabtan sa simple ug yano nga pamaagi kinsa may kasing-kasing nga nagmagahion dugmo ka amahan aron ang imong pulong mo penetrate o God. Unas tanan Lord, pasaylo mi sa among mga sala nga wala ka malipay, ikaw Ginoo magauban, badlong ang buhat sa kaway, magahatag kag dakong kadaugan inintak na sa kaponon. In Jesus name we pray. Amen and amen. Makalingkod ka mo. Alright, so kaya mo lang tawon, di ta mag-iskot sa sala nga gibuhat ni Noah. Okay, na may Noah diri pero dili na ikaw ha, Noah. No? Okay, so unsa may mga sala ni Noah, no? Ato lang ikuan gamay, no? Drunkenness, pagkahubog, no? Kabalaw ta after the flood.
Nahubog siya and then natulog siya nga uncovered in his tent. Wa siya'y gisuot. Okay? So the Bible is full of stories of great men. Everyone likes to read such stories. One of these is Noah. We can learn good lessons from his life. In fact, in Hebrews chapter 11, verse number 7, na-mention niya ang ngalan. Apil siya sa heroes of faith, great cloud of witnesses. Okay? The Bible says, by faith, Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world and became heir of the righteousness which is by faith. Okay? So Genesis chapter 6, ato ang gibasa, in chapter 6, describes about the wickedness of humanity. No? Kimulang taon diha, ang pagkadautan sa mga tao, nagka-increase, nagkadako, kung sa salaktod ng pagkasulti, nagkagrabe. Okay? So, God's sorrow, nagisgot usab sa pagkasubo. No? In fact, the Bible says, He repented. Okay? And the decision to send a flood to destroy the earth. Okay mo lang taon, 2 Peter chapter 2, verse number 5, si Noah, gitawag siya a preacher of righteousness. Yung na Bible, and spared not the old world, but saved Noah, the 8th person, and siya ang family, a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly for almost 120 years. Gikan sa instruction nga gihatag sa Ginoo kang Noah, nga maghimo kag arka, 120 years si Noah gawali, gawarn sa mga tao nga maganda mo pag kay naay judgment ang Ginoo umaabot. For 120 years siya mo na. Pero walay no convert, walay mituo niya. Only ang iyahang pamilya. Tiyaw mo na. For 120 years, pero kita, kung makashare lang ta sa pulong sa Ginoo, makasuluining lang ta, unya nakita na to nga wala, gireject nila ang tracks, adi na lang kumasuluining, oy. No? O dili na mo ay rason. Amen? Dili na mo ay rason. So nganong si Noah, gitawag man siya a preacher of righteousness because Noah believed God's warnings and obeyed instruction. Amen? Mito siya sa warn sa Ginoo og misunod siya sa gimando sa Dios. Hinumdumi, no, Kristohanon nga ang mando sa Dios kining pulong sa Ginoo mutabang kini nato aron kita magkinabuhi nga tarong niining kalibutana. Amen. Kitawag usa sa rason ani ikaduha, Noah's blameless life reflected God's standards. Okay? So separation from sinful society. Okay, kamulang taon, ang mga nakapalibot ni Noah, grabe. So ang pangutana, naaba kay standard sa imong Kristohanong kinabuhi. Well, later on, nato nang gisgutan, unsa na yung mga standard nga dapat barugan nato isip Kristohanon. Okay? And then Noah remained committed to God amidst opposition. Tagan biyang unsa man ka nga, unsaon man pag muulan kini hasta mang inita. No? Pero nagpabilin siyang committed sa iyang pagbuhat para sa Ginoo. Okay? Amidst of opposition, ang pangutana, magpabilin ba ka? Magpabilin ba ta? Okay? Pero si Noah, mao na ikatulong nga rason. Okay? Now, tulo ka butang nga atong isgutan karon. Okay? So number 1, the time in which he lived. The time in which he lived. Kung imo lang taon, ang panahon na to karon. So sama usab sa panahon ni Noah nga grabe ang sala. Okay? Now, in verse number 5, and God saw that the wickedness of man was great in the earth. Muingong kag wickedness kadautan, no? Great. And that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Bisan ang ilang mga huna-huna. Iyaw mo na kung I don't know. Bisan to, basin siguro naaka diri simbahan karon pero imong huna-huna. Laag na jugog ron kay pining ra magabi. Yan na lang. Naatod ka rin, pero imong unahon na galatagaw. Oh? Atong kasing-kasing, di na makapenetrate ang pulong o sa Ginoo, kaya nga naman, tigang na.
Grabe, okay? So it was corrupt time, no? Moral and spiritual wickedness ang gisgutan ni ini. Okay? So kay mga tawon in verse 1 anto nagisgot kini mahitungod sa marriage of the Cainites and the Sethites. No? Kay mga tawon sa verse number 1 and 2 ingon ang Bible, and it came to pass when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them, the sons of God saw the daughters of men that they were fair, and they took them wives of all which they chose. No, some mga scholars kanang giingon diha nga sons of God, ingon sila angel of God na, okay? Pero what the Bible teaches nga walay female nga gisulti sa Bible sa mahitungod sa angel. Okay? But we believe that this is the lineage, the godly lineage ni Seth og ang godless lineage ni Cain. Si Seth mao na ang ikatulo nga anak ni Adan og Eva. Okay? So Seth is the third son of Adam and Eve nga na-record sa Genesis chapter 4, 25 to 26. Now, the two lines of Adam had to live together in the same earth as sons of God, now Sethites, and the daughters of man, Cainites. Kung mo lang taon, imo lang taon ba, nganong nasuko, nganong ang Diyos, nganong nagkaingon mo siya nga, grabe ang sala, kay kung mo lang taon, which is pakigminyo sa godly line ngadto sa godless line ni Cain. Because ang linya ni Cain, it represents sa wickedness tungod sa iyang gibuhat ni Abel. Okay? Pastor, unsa may makuha na to ana pastor? It talks about spiritual purity. Hello? Seth's lines was characterized by faith and righteousness. Ang linya ni Seth, okay, characterized about faith and righteousness, but sa linya ni Cain, wickedness and violence. Na compromise, no? Compromise spiritual purity. Ang sala maoy ni tigbabaw kay mulang tawon in Jude chapter 1 verse number 11, woe unto them, for they have gone in the way of Cain and run greedily after the error of Balaam for reward, and perish in the gainsaying of Kor. God might have wanted to maintain separation between the righteousness and wicked lines to prevent the spread of evil influence. Manandili gyud kabubuton Kristohanon nga labi na ikaw yang people, paminaw, nga mangita ka og unbeliever. Hello? Dili kayo kabubuton ka na. Kung sige ingon sa Bible, kabalo na ta? Well, subok kay pamalandungon, kabalo ta sa unsay gisulti sa Biblia. Pero wala na ito gibuhat. Unay pinakasubo. 2 Corinthians chapter 6 verse number 14. Be ye not unequally yoked together with unbelievers. Unsay mga sala kay mo lang taon, great wickedness. Grabe ang sala sa kalibutan. Nga, itiyaw mo na ha. Bisan ang Ginoo, nakaingon na siya, grabe, ako nagmahay. According to the Bible, the sins of the people before the flood, no? Violence. When we talk about violence, grabe, brutality, wickedness, marriage based on fleshly choice, lack of shame, di na maulaw, blasphemy. Kay mo lang tawon karon kung i-relate na to sa tuang panahon karon, spiritual wickedness, unsa naman na pastor? Apostasy, departure from biblical truths and faith. Daghang mga Kristohanon nga mibiya sa pagtuo. Unsa pagid idolatry, worship of material possessions, power and self. Daghang mga tawo karon gaapas og mga butang, gaapas og gahom. Hello? Mauna ang kalibutan na to karon, spiritual apathy, unsa man na pastor, indifference to spiritual matters, lack of interest, wa na dili na interesado sa pulong sa Ginoo. Mantay ka kung magkakita ang mga tao karon magdalag. Dalag kag Bible unsa may ilang buhaton? Managan. Diba? Managan, bihira na lang. Ampuanan kayo nga. Mamabata ng every time nga manglakaw may Lord. Ako ang bagampo Lord, giyahi mi sa mga tao nga adunay kasing-kasing sa pagpaminaw sa imong pulong.
Oh, kaya naman tawag karon gitawag spiritual apathy, wa nay lack of interest. We talk about moral wickedness sa kalibutan karon, immorality, no, LGBTQIA+ activism. Hello? Ha? Di na maulaw. Grabe na kadayag. Bisag bata karon, bisag asa ka, bisag bata karon, dayag naman yun. Di ba? Dayag na kayo eh. Grabe, murag ma-action na magkuhan. No? May ka mo sayaw ba? Violence, murder, abortion, human trafficking, and terrorism. Kung mulantaw ka sa news, sa Facebook, grabe ang mga balita nga makita nimo. May mga gipatay, asawa, gipatay bana. Tiyaw mo na. Nay naghikog. Paita, uy. Salamat lang ta, every sag naatay mga problema, pagsulay sa atong pamilya. Pero wata ka unahaw na anak, kaya naman atay Ginoong kasandigan. Lantawa ng pamilya nga walay Ginoo. Sayon ra nila pagkitil silang kinabuhi. Okay? Injustice, corruption, oppression, and inequality. Technological wickedness. Sa mga pastor, no? Mao na nagkaroon na cybercrime. Hacking. Mahak ang imong account. Mag-post itong mga bastos. Identity thief. Munang ayaw, di kita pataka og hatag sa atong mga information. Hello? Uy, pastor, na-agree pastor. Congratulations. Kadaog ka. Kita pong wala na kuhan. Kasi, ato ni, fill up na to. Mag-require dayog. Mangayo dahil pilay pangayoon, aron madawat nimong price, iman. Scam rin ka. Bantay taniya na, oy. No, technological wickedness na, cybercrime, and online harassment. Napagitawag nga itong digital addiction. Hello? Naghani ni mga young people. Digital addiction. Obsessive social media use and screen time. Diha na lang ta kapokus. Diha na lang ta nakapokus sa screen. Mo sa balay, dito sa balay. Nauntay tawo pero murag mga gipuy-an og unsa ba na? Ngano man, nag-abot sa balay. Nangabungol. Murag wa ka kitag tawo. Kay ngano man aman ka atubang. Asa man ka tubang? Sa cellphone. Wa ka kitag na taong ni agi. Unsa man na pastor? Digital addiction. See? Sa una, itong mga bata sa una, mga 90s sa una, nag-abot sa eskwelahan, no? Ang uban ni makarelate man gid ani. Mag-abot sa eskwelahan, butang sa bag, kuha silhig. Hello? No? Gikan galaag, inag-uli, pabundak na ng kahoy, gikan ng kahoy. Pero karon lang tawag karon mga bata, mga estudyante, nag-abot kag eskwelahan, unsa gi pangita? But na lang. Pag-abot cellphone, pagbiya cellphone. Hello? Digital addiction. Okay? Sins of the world today. It was corrupt time. Even sa time ni Noah. Letter B, it was a time when God grieved for having created man. The Bible says, and it repented the Lord that he had made on the earth, and it grieved him at his heart. Imagine the sadness of a mother in giving birth to a child. No? Inun ana ba? Okay? Ang kaguulo sa ginikanan, ang kaguulo sa mama, sa diha nga. Nahimo gusto ni bata. This suggests, kining word, it may mean that God wanted to set things right and deal with the sinful behavior of humans. And then, letter C, paspaso na ito ni, the time when God decided to destroy all flesh. No? The Bible says, verse number 7, and I will destroy man whom I have created from the face of the earth. Kung mo lang tawon, sa history, ang na-record nga pinakadako nga flood, the deadliest flood, gitawag og was 1931 China floods. No? Nga nakaapekto, pala ko sa next slide, okay.
nga miapekto sa Yangtze River, Yellow River, o Gawai River. No? Estimated death toll ani nga time miabot sa 1 to 4 million people. Kaya mo lang tao, muna na-record sa history. Making it not only the deadliest flood, but one of the deadliest natural disasters ever. Kaya mo lang taon, ang gikan sa linya, gikan kang Adan, o kang Noah, ang nalista diha, pulo ka henerasyon. Okay? Wapay labot sa kang linya ni Cain. Okay. And then, with an average of lifespan of approximately 850 to 900 years, ang edad nila ang time, approximately. Plus, naapay gimension sa Bible nga atong gibasa karon nga ang mga sons of God marrying the daughters of men. So, dako gayud nga populasyon sa time ni Noah. Okay? So, some scholar, estimate nila nga ang mga tao at that time, about sa 3.6 million, na uban mayingon sila 3.6 million people. Uban mayingon sila 64 million. Uban mayingon sila 1 to 2 billion people. Tiyaw mo na. Imagine. Pero unsa na may nasalbar? Si Noah o ang iyahang pamilya. Grabe ang nangamatay kumulang taon at this time. Now in the Bible, kumulang taon, according to the Bible, God's promise before the flood was that He would never again destroy the earth with flood. Okay? Sige yun sa Bible, verse number 11, Genesis chapter 9, verse number 11, nga ang Diyos, wala siya kasaad. Next verse, and I will establish my covenant with you, then wahay covenant, neither shall all flesh be cut off anymore by the waters of a flood. Pero hinumdumi, in 2 Peter chapter 3, verse 6 to 7, unsay judgment nga madangatan ni ining kalibutan na. Unsay madangatan na ni in 2 Peter chapter 3 verse number 6, whereby the world that then was being overflowed with water perished, but the heavens and the earth which are now by the same word are kept in store, reserved unto fire. Tiyaw mo na, kining kalibutan na, gi-reserve na daan sa kalayo. Okay? Kaya mo lang taon biya, ang previous verse nga gisgutan sa 2 Peter, grabe biya ang, no, last days, scoffers ang gisgutan diya. Mga nagkalain-lain nga sala. Okay? In the Bible, scoffers is someone who is arrogant, haughty. No? Timayla lang, grabe na, hapit na gyud mo balik ang Ginoo. O kining kalibutan na reserved by fire. Unya, kung Kristohanon ta, diri lang ta nakapokus kalibutan. Wag gyud. Hello. Oh? In verse number 3, 2 Peter chapter 3, verse number 3, knowing this first, that there shall come in the last days scoffers walking after their own lust. Okay? So mga nagkalain-lain nga sila, but in spite of the sinful society, what kind of character nga gipakita ni Noah? Unsa man nga klase nga kinaiya, nga iyang gipakita. Sama na to karon ba? Nasayod ta, grabe na gyud kadautan ng kalibutan. Pero what kind of character? Okay? So point number 2, the character he displayed. Letter A, he was a righteous man. Noah was blameless and upright. So these are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations. And Noah walked with God. Pagkanindot niya na, pagkanindot niya na, nga kung inibiya na to diris kalibutan, makaingon na to mga anak ba, nga katakong papa, grabe ang pagpangalagad sa Ginoo. Wali man ta makagarantiya, ang yawa na ning kamot sa pagubas ng kinabuhi. But Noah was obedient to God and did what he was told, even though it was different from what others in his culture were doing. Bisan tuod nga murag sukwahi kayo prinsipyos kalibutan, pero si Noah padayon sa pagsunod sa Ginoo. Nga bisan sa kadautan sa kalibutan, next slide please, makabarog ka ba? Hello? Makabarog ka? Mailhan tang Kristohanon. Amen? Nga bisag kinsay mo sangpit nimo, palihog ko next slide please. Bisag sangpiton ka, dili ko. Magpabilin kong blameless and upright at tubangan si Ginoo. Sige, nag-adto na to dito niya, basa kwan. Magani, makita-kita, magani uban dito. Nya, basi niya na dito karon mga Jelvis dito. No? No? Hello? Noah was a righteous man.
Noah was blameless and upright. Next is, Noah, he was a just man. He lived according to God's standards. Amen? Pagkanindot niya na, biblical standards for believers, dapat mauni. When we talk about spiritual standards, dapat na makita love, gugma, pagtuo, or humility. Amen? Only dapat i-maintain sa Kristohanon. Okay? Moral standards, purity, integrity, compassion. Relational standards, unity, forgiveness, and encouragement between sa tuang mga kaigsuhonan. Amen? Unity. Okay? Importante na. Devotional standards in your daily life. Every day, nagmata mo. Prayer, scripture study, worship. Amen? Unang tayo i-maintain na to. Witnessing standards, evangelism, testimony. Daghang mga tao, galantaw ras nung kinabuhi. Okay? Holiness, pagkabalaan. Biblical standards for believers. He was a just man because he lived according to God's standards. And then letter C, he was a perfect man. Noah's integrity was uncompromising. So Noah's unwavering commitment to righteousness, muna nindot sundon. Amen? Muna nindot sundon. True to his values. Tinuod ba? Di bitaw plastic? Hello? Di bitaw nga maayo kayo? Pagawas, mura man hindi makaugiro. True to his values, true to his character. What are the lessons nga makuha nato sa kinabuhi ni Noah in the midst of a sinful society? Trust God's promises and plans. Amen? Saligi ang Ginoo, mga saad sa Ginoo, iyang mga plano. Stand firm in your convictions, inspiring others to follow God. Amen? Encourage bang mga Kristohanon nga musunod tungod kinakita nila nimo? Nagsunod ka sa Ginoo? Ang kalipay nga nakita nila nimo. Communicate with God regularly, seeking guidance. Importante na. And then, the character display, number 3. This is the last. The divine order he followed. Taliwala sa grabe kadautan nga kalibutan, ang kinaiya gipakita ni Noah. Number 3, the divine order he followed. Okay? So, ingon ang Biblia, verse number 14, make thee an ark of copper wood. Rooms shalt thou make in the ark, and shall pitch it within and without with pitch. Kamo lang taon ang instruction nga gihatag si Ginoo ani, detalyado kayo. No? So letter A, the divine order he followed, build an ark. So unsa may makuha nato na perseverance, no? Noah worked on the ark for 120 years. Okay? So unsa may for 120 years ba? Pwede biyang muundang. Kakapoy na, di ba? For 120 years, kita lang gali maghimo tag si pandayon to sa balay ato nang pahuway na puta kapuya pura ni kauman sa wayon ra day gihapon. No? Ini kakon guba ra gihapon undangan to ni natay pandayon, di ba? Pero si Noah, usa may lesson na makuha nato niya sa diha nga paghimo niya sa arka. He stay committed sa iyang task nga gihatag sa Ginoo. Amen. So unsay task nga gihatag sa Ginoo, unsay sugo sa Ginoo kanato, we are committed. Unsay commitment nga gisulti nimo sa Ginoo buhatan na. Amen? Don't quit in soul winning. Ayaw undang og soul winning. Amen? Bisag mag-goal ta og usa lang ka kalag every week. Because the Bible says there is joy in heaven over one sinner that repented. Amen? Ato lang taon, naabak, Domingo na. Hala. Muta na itong sekretary karon. Wa mong kayo na sulwining. Ayog sugot nga mahuman ang simana, wa tayo nasangyawan bisag usa. Hello? Ayaw undang pagdalag bisita diri sa simbahan. Amen? Ayaw undang, don't stop. Ayaw undang is pagtudlo sa mga bata. Amen? Ayaw undang. Pastor, busy ko pastor. Kung ang Ginoo bitaw, murason pa. Ambot lang mga luwas ta. Usahay kita itong mapildi mangkutan ini atong mga rason. Don't stop sa ministry nga imong gisugdan. Amen? Be committed to your task. Ug sa pagpangalagad ni Noah, nagpabilin siyang maipahiubsanon. Amen? Letter A, build an ark, perseverance. Committed siya sa iyang task nga gihatag sa Ginoo sa iya. And then letter B, put the family in the ark. No? Kasi pasabot na pastor,
gi-priority niya iyang pamilya. Amen? Noah prioritized his family's safety, demonstrating God's importance and family. No? Now, unsay giingon ni Joshua? As for me and my house, we will serve the Lord. Dapat sa pagpangalagad nato, dala uban nato atong pamilya. Ayaw sugot nga ikaw ra isa mo lakaw. Daday mong pamilya. Pastor, busy man sila. Pagahin og oras nga kamon tibuok pamilya manglakaw. Amen? Ingon ko ta, ay, tibuok na kong pamilya, mangalagad mi. Pero ikaw ra, imong anak gibilin. No? Ang nindot bitaw nga banding sa Kristohanon, nga kamong tibuok pamilya, nang lakaw mo, nang sulwining, nang hatag og trucks. Hello? Ayaw sugot. Ayaw sugot nga ikaw ra. Abilin imong kundi, ayaw. Daday mong pamilya. As for me and my house, we will serve the Lord. Amen? Pastor, busy man siya, pagahin og oras. Pagahin og oras. You must have the desire sa imong pamilya, ng mga lagad sa Ginoo, no? Kung ikaw ray save sa imong pamilya, be a blessing. Amen? Ikaw young people, be a blessing. Be a blessing to your community. Ingon si Charles Spurgeon, a saved household is one of the greatest blessings that God can give. Amen? What a joy. Ngayon mo tibuok pamilya, nangalagad sa Ginoo. Gidala mo simbahan, nag-involve sa ministry. Ayaw sugot kay, pastor, kanan pagsulwining pastor, trabaho raman na sa mga Bible student, trabaho raman na sa mga pastor, trabaho raman na sa mga staff. Hey, 1 year, 2 years, 3 years from now, kanin mga Bible student, wala na ba ni? Mang-graduate, mang-uli naman na sila ang simbahan niya. Kami, di po we cannot guarantee, kay kami, encourage mo si pastor, nga di may magpabilin diri. Maabot mo ganang panahon, nga tawgon mi sa lugar, kung asa may ibutang sa Ginoo. Unya, ang pangutana karon. Naman. Hello? Munang mga men. Pagkanindot. Mga men, magkasinabot. Adto ta dito. Magsulwining ta. Amen. Pagkanindot. Kuyugo na to pamilya. Kuyugo na to mga anak. So mga bata man ni Pastor, tudlo nak. Makahatag ag 5 ka trucks. Palitan ti kag ice cream. Hello? At least bata palang daan, pagkanindot na ng pamilya, tibok pamilya ng lakaw. Amen? Hello? Apa mo diha? Now, prioritize your family relationships and unity. Unaha ang mga relasyon sa pamilya ug panagiusa. Demonstrate faith and obedience. Lead responsibly and intercede for loved ones. Prepare for life's challenges. Cultivate gratitude and worship. Pastor, lisod man kay Pastor. Murag di magin makaya na. Pastor nga, kanus apa man ka mag-practice og sulwining. Kanus apa man ka mangabig og galag. Hello? Put the family on the ark. Sabot pasabot na, prioritize niya yung family. Amen? Gidala niya yung family. Gidala niya yung pamilya, ngalagad ta, gipus niya. Amen? Manang kita mga papa, kita yung mag-una sa pagpangalagad. Try ko no imagine, imo orang ikaw ray ning adto dito niya. What if mag-adto nimo sa balay? May babae dito, bagong ligo. Ya kanira bang yawa maning kamot ra ba? Wa ba ni nalipay ning yawa nga ikaw imong bana or isa ba na nagsulwining. Wa na nalipay yawa, ang yawa nangitag pamaagi. Ano kini mga mabusulin gi-encourage mo nga maglakaw gimo ay gimo kamo ra isa. Kasi mo mahapit mo diha. Mamutong mo. Masakpan mo sa bana. Amen? Put the family in the ark. Pagkanindot. Prioritize the family. And then letter C. So mga pastor, dili lang kaya ang family ha. Okay, next, letter C. Animals were to be brought into the ark. Okay, so hapit ng oras. Ano may lesson? No? Someone to be used in sacrifice. No, sa ilang time, kung walang taon, na sila gitawag og sacrifice. No, mga hayop, sacrifice nila. So in any circumstances, we must not forget to give thanks to God. Ayaw yun yung kalimti ang pagpasalamat sa Ginoo. Genesis chapter 8, verse number 20. And Noah builded an altar, human sa flood. Sige, buhat ni Noah. Builded an altar and took of every clean beast and of every clean fowl and offered burnt offerings in the altar. So in this passage, Noah builds an altar of offers
and offers animal sacrifice to God after leaving the ark. So this was Noah's first recorded of act of worship, and it demonstrates his faithfulness and allegiance to God. In response, God is pleased by the smell of the sacrifice and promises to never again curse the earth or destroy all life on it. So ang pangutana, unsa may isakripisyo nimo sa Ginoo? Unsa may isakripisyo nimo sa Ginoo? Romans chapter 12 verse number 1, ay instruction diha. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice. Amen? 2 Corinthians chapter 8 verse number 5. And this they did, not as we hope, the Macedonian churches, but first gave their own selves to the Lord. Diha na musunod dayon ang giving bitaw. Kung dili nalisod paghatag sa giwali kaganiha, kung una lang bitaw atong ihatag atong kaugalingon, di na gyud lisod paghatag sa atong offering. No? Unsa lesson? Sa diha nga gidala ni Noah ang mga uban na niya mga hayop, it is aron makahimo siya sa pag-sacrifice. Usa na sa mga rason. So unsa ang dapat nimong isakripisyo alang sa Dios? Spiritual surrender, no? Total commitment, completely dedicating our lives to God. Unsa may mahatag nato sa Ginoo? Sa tanan nga kaayo nga gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Unsa may atong ikabalos. Hello. Use your gift and talent for God's glory. Conclusion, set our goals align with God's will. So may mag-goal nato sa itong kinabuhi, dapat i-align nato sa unsay makapalipay sa Ginoo. Prioritize task and manage effectively. No? Ayaw kalimot sa tahas nga gihatag sa Dios sa imuha. O di ta malimot niya na. And then express thanksgiving and worship. No, daghan tag mga butang nga angay pasalamatan nato sa Dios. Mayon ka pastor, busy ko pastor. Hey, dili gyud ta makarason kung sa Ginoo na hisgutan. Wa gyud ta karason. Wa gyud tay angay irason. Sa kaayo lang sa Ginoo nga gibuhat niya sa tuwa, wa gyud tay angay irason kung mingon tag madala ta og one soul every week, wa gyud tay karason. Hello? Wa gyud tay karason. Noah's legacy, leaving a mark for God. Amen? The time in which he lived, the character displayed, and number 3 is the divine order he followed. Unsa may ipasa nimo sa mga next generation? Unsa may ipasa nimo? Let's pray. Lord, salamat Ginoo sa imong pulong. Ako pagampo amahan nga unta ang imong pulong nasabtan tug sa simple ug yanong nga pamaagi, Lord. Kay Ginoo mga bless Ginoo sa ngalan ni Jesus. Amen.